Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, first time, diba? Alam ko maraming nagre-request na itong battle na to at hindi ko alam kung bakit. Parang 2024 pa lang or 2023 may nagre-request na nito. So ito yung battle ni Katana at ni Killua sa Ekisan 15, Ekisan sa Etibac, 'di ba? So nung una hindi ko siya parang ito real talk lang Ang dami nagre-request nito, to be honest. Simula nung na-review ko ata si Katana. Simula nung na-review ko si Katana laban kay Da Vinci. Yun yung yun yung debut niya 'Di ba? Simula noon, ang daming nag-request ng judge pa request naman ng ng battle ni Katana at ni Killua sa Ekisan. So, ayun, sabi ko noon nung una, share ko lang bago tayo mag-start kasi baka magtaka kayo na bakit na-review ko na to ayaw ko nga reviewin to. So, ito yung rason. Okay? So, yun nga, balik tayo. After ko ma-review si Katana sa Motus sa battle niya, sa debut battle niya sa Motus kay Da Vinci. Sa pagkakalam ko kay Da Vinci di ba? Doon na nag-umpisa yung mga komento na Katana versus Killua naman. Ang dami noon, nagsunod-sunod yun. Parang 2023, 2024, tas hanggang ngayon 2025. Ang dami nagre-request noon. So, isa lang yung sagot ko noon. Sabi ko, sa susunod na bababa rin tayo ng ibang battle league, sabi ko. Focus ako sa Flip Top, Pulo, FRBL, Motus, yun yung sinasabi ko noon. Tapos hanggang sa yun nga, panay request pa rin. Sabi ko soon bababain natin yan sa mga susunod na buwan. Pero hindi ko kasi talaga alam kung kailan ko siya mare-review. Tapos ito na guys. Parang ang dami na talaga nagre-request. Kahit ngayong 2025 may nagre-request pa rin. So ito, ang dami nang nag-request na ito at hindi ko para fair sa lahat ng nag-request ng battle na to sa channel natin. Malaking shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo may isa-isa. Sobrang dami niyo, siguro lagpas kayong 10 or lagpas kayong 15 nag-request na ito. Kaya tangin na. Shoutout kay Katana at kay Killua. Ganun ka trending yung battle na to. So ayun. Hindi ko na patatagalin kasi naging matagal na naging matagal yung pag-review ko dito, kaya umpisa na natin to. So yun, Katana vs Killua, Ekisan 15, game. Laban! Katana versus Killua. Nanalo sa toss coin si Killua. Game. Pinili niyang mauna. Unang banat kay Killua. Let's go! Check! Napadayo sa Cavite! Pero bad trip ako sa kalaban kong nakuha. Unang pumasok sa isip ko, kamukha ni Cersei ang puta. Uy, yung mukha mo ang patunay na totoo ang multiverse. Sobrang awkward na mukha mo, parang Lord Manuel na nag-church. Gago. Si Casper yun Si Casper, sino pa yung mga nandito? Na nag-church. Sequence, sige sa. Punit sa ipapapel, lalo na tong gagong matabel. Lalaitin ang gusto at di na ako mag-chill. Ganyan itsura ni Cersei sa 3rd anniversary nila ni Camille. Unang namin,
Nung nakita ko mukha mo kanina, unang pumasok sa aking isipan, mukha kang tito na friendly tapos walang kaibigan. Sa'yo ako magtatama kasi amats ko matindi yan. Parang tae pag merong piccolo, sarap mong pagtripan. Ibang klase akong kalaban, malayong agot sa tina tapat. Kung usapang punchline lang, dapat sa'yo sina sapat. Wala yung distansya natin, Brad, uuwi kang body bag. Kita na solid ang iyong hinaharap pag na-reveal na ating gap. Wish ko sa Valentine's, sana wala ang kantot. Kasi yung fetish mo kadiri, sa pagiging manyak na natili, pero mahusay ang pumili. Trip niya, maganda, maputi, tapos malaki yung titi. Gago. Tawag niya sa bakla niya, Shing! Hanip sa call sign, tsupaan ng all time. Kaya pala katana kasi batik ka sa sword fight. Nice. Galing nun, ha? Battle na ayuni ko. Nagpulo pa ito. At nagpabango. Puta, pabida siya. Bading na nagpasikat, grabe daw karisma niya. Kaya naman pala, ang hilig mo sa espada, hoy katana. Tang-ina mo, maldita ka! Ina mo, maldita ka! Oo, tanda. Pwes ka ba ipaparanas? Tingnan natin kung masasanggapan niya. Tensyonado itong si Gagong itang-kita sa mata. Samurai na merong war siya, kakatawa talaga. Kasi konting gulat lang, nananaga ka na. Oo, tanda mo na. And that's the reality. Mukha, downers kang sa akin na para bang pinasindi. Oo, ako'y bida-bida na para bang si Jollibee kasi sobrang energetic ko, parang nagsabu si Gary D. Hey! Yung second half ni Killua, medyo pababa. Pero yung umpisa ni Killua hanggang gitna, yun, para sa akin, pataas yun. Effective yung estilo na ginamit niya. Yung Killua dito, tsaka yung Killua na napapanood ko or na-review natin sa 1-up 6, 1-up 4, diba? 1-up 4, 1-up 6, tapos yung mga non-tournament battles niya sa FRBL, the same diba? Kung paano mag-perform si Killua dito, it was 2 years ago. So, itong battle na to. Kasi 2 years ago, ewan ko kung late upload lang ba, pero 2 years ago yung battle na to. And para sa akin, kung si Killua sa mga battles niya sa 1-up or sa FRBL, ganun na ganun pa rin, no? So, siguro, mas ahead, mas updated na version lang yung Killua ngayon sa mga tournament. Pero, ito pa rin yung roots diba? Ito yung roots, dito, ito yung style ni Killua, ganito siya magsulat, diba? So, ayun. First half ni Killua para sa akin sobrang effective. Papalit-palit ng mga references ng mga suntok. Then pagdating ng second half, para sa akin lumalaylay ng konti. 'Yun. So ganun ko siya nakita. May mga ligaw na suntok, may mga ligaw na jokes, at para sa akin effective 'yon. Ang ganda nun. Ano pa? Marami pang naging marami pang pinakita si Killua dito sa battle na to. Basta yung first half itself, solid yun para sa akin. Okay? Round 1 ni Katana, pakinggan natin. Check! Check! Yeah! Alam mo, may isa akong ninang di makalimutan laban namin ni Or. Sabi niya, kaya daw ako makasmile para mga selfie ko. Kasi bungal. Naglabas ng cellphone si Killua. Kaya daw ako makasmile para mga selfie ko. Kasi bungal. Di pa din ako makamove on parts. Tagal na nakakaya pa din. 2020 pa yon nung March. Kaya naisip ko, swerte pa din ako Kaya sa kabila ng mga sinabi ni Kuyang Harsh, at least di ako tinalo ni Ronan gamit yung lupa bars. Panalo ba hanap mo? Kaya ka nandito? Kapalit ni Sanda Baptist. Well, I think you are lost, baby boy. Na parang ang Atlantis, walang mamamatay sa suntok.
Bilang magsuot ka ng mouthpiece cause this bitch will just get fucked kasi ito'y tulog ng promise. Hiningi mo ba ako SSS? No? O ba't mo ako binigay walang baba na joker? Pero mabait ako, kaya pagdamutan mo na tong nakayanan ko sa'yo, sir. Nakayanan ko lang. Hatakin paangat yung pangalan mo sa poster, pero mananatili ka pa din sa ilalim na battle na palang poster. Alam mo kung pagka tinalo yung Anonymous, kaya sobrang pilit ka mag-taglish at mag-slant rhyme. Hindi mo nakilala yung sarili mo na parang nasobrahan ka sa Mai Tai, hindi kasi kinuha. Ikaw yung tatay, hindi guys, sa laban na to, os you might die, magiging classic yung pagtaob dahil nilalamig si kay Coach Ansay. Nataglish mong barok, tunog bisarol at pangbay kay Ori ka pa dumikit ng dumikit kapag natambay. Dahil ang tunay na rason, ba't ka tinalo ni Anonymous? Kasi yung forma mo nang di maintindihan. Yung medyas mo nakaangat, tas jogging pants mo hanggang dito lang. Nakatoko ang puta. Sobrang bitin ayon sa'yo, pulube. Binibili din ng bagong iluwa. Yung forma mo na mas magulo pa sa mga wordplay ni Parsua. Speaking of wordplay, sabi niya sa kalaban niya sa tekniko, papaanakin ko ng paulit-ulit yung asawa mo para maging born again. Wordplay mongoloid. Grabe ka naman. Competitive, talagang nilamangan yung... Tangina, wordplay mongoloid. Tangina, no? Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung ano na yun, expression na yun. Yung tangina mo, wordplay mongoloid ka. Diba? Hanggang ngayon, kasama pa yun sa, ano, kasama pa yun sa writtens ng ibang MC, no? Grabe. Uy, si Merage, oh. Ay ko nang paulit-ulit yung asawa mo para maging born again. Wordplay mongoloid. Grabe ka naman. Competitive, talagang nilamangan yung born to be fight grammar ni Badang. Kay Ronan, dudurugin malalamon, susunugin maarson. Sunugin maarson? Grabe yung damage. Kung ibang MC may double meaning, sige luwa, may single meaning, double language. Aray. Tanong lang, yun na ba? Yung mga pinagmamalaki mong mga linyang bago, Brad, sobrang underwhelming ng mga suntok, nag-aantay pa ang follow-up. Kaya wag ka masyadong bida-bida. Wala kang madaming linyang natatak. Alam mo, nakita ang madami sa mga battle mo. Ugat sa leeg at hollow blocks. Ang gago. Todo na to? Todo na to? Minsan lang ako nandito, todo na to? You're like this, the best you got. Mas gutom ako ngayon, dagdagan mo to, isang gagawin kong eat all on the restaurant, lalamugin ko ng sagad. Hindi ako makukontento, friend, at kung gusto mong iligtas yung ulo mo, tangina ka sa espada ka maglilemburak. Isang baon. Aray ko po. Baon yung malnourished. Ang dami na malakas na linya ni Katana dito, pero yung pinaka nagustuhan ko doon yung kung gusto mo iiwas yung ulo mo sa Katana ka mag rainbow rock. Fuck. Lakas nun. Oy, pagsigap. Makukontento, friend, at kung gusto mong iligtas yung ulo mo, tangina ka sa espada ka maglilemburak. Galing nun. Lakas nun. Baon yung malnourished. Okay, pag sigawan kupal sa tumbas yung litid sa leeg. Kung talagang kupal ka, di mo kailangan pagsigawan, taka lang ang mapapabilib. Kung talagang tigas ka, di pa na yung pangalan ng nanay, asawa, syota, anak, yung lumalabas sa yung bibig. And for fuck's sake, hindi mo kailangan magpaahit sa kilay ng patagilid. Matukan starter pa kang puta. Sino ba sa'yo nag-u-joke? Alam mo kung ba't ganyan ka ulit? Di pa kasi kita nahusuntok, pero pag ikaw, binigyan ng isa, tayong madidinig mo, lagabag. Parang monge sa templo, mananahimik to sa lapag. Di mo alam relasyon na grabe. Diba, no? Taga-norte nga palang bobo, kaya di kita masisi. Nadaanan mo papunta yung mga dagat na sagana sa Talaba at Kabibe. Talonggas ka nga palang hayop, kaya kailangan pang paunawa sa'yo ng maigay na pagtatapon ng bangay sa dyan, sa Gastillas, mag-ubaapak ng Cavite. Go! Tangina mo. Naiintindihan ko na kung bakit ang dami nagre-request ng battle na to. Diyos mio, Marimar. Hindi ko kayang isa-isayin yung mga haymakers ni Katana doon, tol. Pero ang pinaka nagustuhan ko doon, kung gusto mong yung pinaka gusto kong linya doon, kung gusto mong iwas yung ulo mo sa Katana ka magre-rainbow rock. Fuck! Ina ang lupit nun. Yun yung pinaka gusto ko doon. Pero ang dami pang mga supporting lines or sabihin nating effective haymakers, solid na punchlines. Di ba? Shit. Lakas nun.
So, shoutout sa lahat ng nag-request ng Katana versus Killua. Naiintindihan ko na kung ba't nyo ako kinukulit sa battle na to. Di ko rin in-expect na magiging ganito kalakas tong battle na to. Grabe. Grabe yung Katana dito. What the fuck? Ang galing. Na ano ako na speechless ako doon. Tangina ganito nakalakas si Katana. Underground 2 years ago, Ekisan, bago siya mag-Motus, ganito na siya kalakas. Ganito na siya kalakas mag-isip ng mga references, ng butas sa kalaban, ng mga punchlines, ng mga haymakers, solid na setup. Perfect yun, tol. Kay Killua, sayang kasi nakulangan ako sa second half. Okay na yung first half niya eh. Effective na, malakas na, pero pagdating ng second half, medyo lumalaylay. So yun lang naman ang kulang kay Killua, pero tangina eh, malinaw yun, Katana. Di ko alam kung ano yung score ko. Basta perfect 10 para kay Katana. Kay Killua, sige, 8. 10-8 in favor of Katana. Mahirap eh. 8 or 7 yung pinagpipilian ko kay Killua eh. And, sige. Deserve ni Killua yung 8 points dito. Pero kay Katana, takin na kung pwede lang mag-exceed tayo sa 10 points eh. Ganun kalakas yun. Round 2. Killua! Go! Pangalawang banat, Killua! Laban to! Ngayong round 2, kaupalang kung taglay naman ang iyong mai-experience. Maliliit pagkatao mo para bang si sequence. Tangina mo! Xerxes wannabe! Bakit hindi ka pa umuwi? Supot ka pa rin at hindi ka pa tuli. Otits, ginagaya mo ka mo. Gusto mo maulit yan muli? Di bagay sa'yo mukha ni Xerxes, mas bagay sa'yo mukha ni Ude. Ayun o, tingnan nyo yun o. Putang ina mo, Xerxes na level 4! Mukha kang Ilonggong MacGregor. Ganyan itsura kapag walang kantot si Mankenor. Ito, papaita ko naman sa'yo kung paano magbida. Bes, kaya umangupal kahit nasa likod ng camera. Wait lang, motovlog lang ako. Aalis muna ako, tol. Gago, di na ako babalik. Punta muna ako dun, tol. Mag-iinom muna kami dun. What's up, mga kapudi? May papapita lang po ako dito na isang malupit na tindero ng mami. Ito po, maganda po siya magbigay ng sabaw. Pwede siyang mag-trendy sa UIG. Tingnan niyo po, artist din po siya nung hindi pa NIT si YB. Sobrang dumi mo, kuya. Oh, yun, oh. Nagbe-vape pa siya. Grabe tumutok, oh, bumuga pa ng usok. Yan, sama ng tingin. Ito, tingnan natin sapatos niya, Nike. Astig. 450 lang sa baklaran. Ito, kinuha sa Bulls. Sakto, pwede pambasahan. Anong pairamdam na handang-handa at as pinagtitripan kita? Sa etno, time, ako pa rin maghahawak. Ito. Okay. So, nag-freestyle si Killua doon. Proceed tayo kay Katana. Wala siyang ano doon. Hindi naging epektibo si Killua sa round na 'yon. Tiyo mo. Bakit? Pangalawang banat kay Katana. Tignan nyo mga ginagawa. Nakatampo or nakatangahan. Kahit ako magtitrip ako, umbugbog ako sa round 1. Oh! Putong ina. Tapos na. Tangina, tutuloy pa ba natin to? Tapos na, pre. Tapos na. 10 minutes pa lang yung battle. 10 minutes pa lang yung video. Tapos na. Doon pa lang.
alam mo yun, round 1, ano na eh, kay Katana na yun. Tapos round 2, hindi na masyado nakapag-spit si Killua. Na parang nag-freestyle siya. Tapos, parang nail in the coffin agad yung unang linya na binitawan ni Katana doon. Tapos na tol, tapos na. So, kita-kits tayo sa next na review video. Ditang ina, tapos na talaga. So, pakinggan na lang natin to guys. Tingnan mo. Mga luwang banat, kay Katana! Tignan nyo mga ginagawa. Kanatampo or nakatangahan. Kahit ako magtitrip ako, umbugdug ako sa round 1. Ina mo. Wasak. Yo, alam mo? Gusto ko sana umatras eh. Nung napanood ko yung laban nyo ni Aboy nung semis, yung katangahan mo nun, hindi masukat kahit sa Imperial o Metric, wala nga kwenta-kwenta sa katawan. Puta daig mo pa appendix, hindi ka banta, alam mo kung ano ka, abala ka sa Netflix. Sa din. Sa utak ko, tong kapalkilay na to nag-occupy. Ang role mo ay kastilyong gawa sa Dolomite na sa isang hampas ng alon ko mag-collide. Ang goal ko ay magtripan ka sa first 2 rounds para sa inyong isabuhan chance sa Tondo Tribe. Tas tadtadin ka ng masakit na punto para na ipag-aruta ka sa Porcupine. Ayaw daw sa mga naniniwala sa relihiyon. Netong si Bobby Ezekiel, pero yung location niya sa video, impyerno. Dun sa laban niya kay Ismael. Di naniniwala pero basta masama eh, no? Galing pang hell, wawang galing. Mas mauumpleto yung paniniwala mo pag pinakilala kong anghel, si Azrael. So ano yan? Samahang naniniwala pero ayaw mo sa mabuti? Ba't ka nagisimbang gabi? Grabe magpanggap. Anong ganon? Di ka nagisimbang gabi? Pues paliwanag mo sa lahat. Ba't nung laban yung ninigaboy yung damit mo? Like emirates yung tatak. Dugyot simbang gabi, ang puta. So ano yan? Sure na yan? Sure na yan? Ang si Cristo para sa impyerno, sure na yan? Mas ako na bahala mag-asikaso. Tamang yung napili mong lokasyon ay kayang magkakawang tao. Tamang di ka naniniwala sa Biblia. Madali sa isang tingin na malinlang. Hindi dagat-dagatan yung apoy. Sakto lang sabitin mo na timbang. Parang adik lang. Tuloy ang sunog. Hindi na to kayang pahintuin. Lalo't abo ng bangkay mo ngayon ang trip kong singhotin. Matagal ka na sanang namatay. Matagal ka na sanang namatay. Cause of death sana pagiging malnourished. At matagal na din sana itang pinatay kung di mo lang kamukha yung idol ko si Chuck Norris. Ano ba nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka pa triangle, mabait ka pa eh. Baka Diyos ka pa nun. Nung birthday mo ng 2018, nag-post ka pa. Salamat Lord sa panibagong taon. Hihila ako sa bubuhan mo. Ano sasabihin sa'yo ng mga tropa mong atheisters? Sabi ka pa talaga, Wistia. Dapat nung nagpapasalamat sa siyensya at teknolohiya, putang ina ka. Ang daming bagay na weird sa'yo. I'm just not sure which is worse. Yung matapobre ka sa rap battle, pero mukha ang walang money. O yung nagpapasalbahe ka, siguro dahil wala nang mami at daddy. O yung... Aray. Dugyot ka! Tang ina. Grabe yung Katana dito. Pero ang gusto mong style pa, onya-onya like Zaki, or that love me here situation you're going on the top of your body. But, hey, labas ako dyan. Seryoso, labas ako dyan. Kung maging dugyot na pakon, yung salbahe talaga ang bet niya ang calling. Kaya relax lang sa paamba-amba. Sa relasyon natin, body na maging harmonic. Dahil itong pangaliwa ko, alapol. Kumakabit ng solid. Once you see this left hand charger, is a dead man vomit. Diba? Yung gusto mong gawin, mag-tablish everywhere and every time. Kasi idol mo yung Zaki, alam na. Siguro nung unang beses mo siyang napakinggan, hindi kayo napagagi, ganda. So maging konya man, mag-spit ng konya bars. Pare, wag na. Kasi napakinggan kita magtagli sa battle, ang sagwang, sobrang tunog trying hard ka. Hulaan mo, ba't ako bumabattle? Tingin mo, para sa panalo? Well, not exactly. Ang sarap lang talaga mamahiya ng mga trying hard sa rap battle and nobody does it like me. And you deserve it anyway dahil sa pagiging pure gold version ni Zaki. And the bad news for you is mas masakit yung round 3. Aray. Okay ka ba? May ulit? Go ahead. Go ahead, ibig sabihin ikaw na. Tulala pa ang puta. Go! Huling banat! Putang ina mo. Wala ako masabi doon, puta. Sorry kay Killua, pero pucha, body bag, tol. Shoutout kay Killua. Alam ko nabanggit rin naman ni Killua to sa akin.
Natangin na review yung battle ko kay Katana. Body bag ako doon. Tangin na prod ka. Shoutout kay Kilua. Pero ayun. Tangin na. Umpisa pala ng round 2 ni Katana. Tapos na yung battle eh. Diba? 10-6 tol in favor of Katana. So, that's 20 points versus 14 ni Kilua. Hindi ko na isa-isa yung round 2. Malinaw naman na nag-freestyle si Kilua doon at grabe yung pandidigdik ni Katana sa battle na yun. I mean, sa round na yun. Okay, proceed tayo. Kilua! Tangina! Napaka-solid niya! Yung balat niya, tada! Yung nobody be like me! Ganyan na ganyan yung mag-rap paglasing na yung lolo ko na judo! Tangina! Bumibiji si Swag pa! Yung pormahan naman pang payatas! Ganyan na ganyan yung mga taga-Olongga po na namimingwit ng bayabas! Tangina mo, sarap freestylean! Tapos, dapat kasi, huwag mo akong inaaning. English ka ng English! Sis, tulog na paglasing. Kamukha mo si Sir Deo pagkalbo. Oh. Tapos naman, hinahanap niya pa yung nasa tundo. Sabi niya, pinuslang ka ng gamit anyang lupa, verse. Punyeta ka! Gabi magbida! Anyo lupa, bars gago, vampira ka! Yung huli mong kinagat na apple, dalawa lang yung butas. Gago. Tangina mo ngayon, kakupalan ko wala ng lunas. Nagsama ka pa na syota mo, kasi na yun? Wala ka syota? Wala? Go! Wala lang po. Tangina mo, dapat hindi ka na nagpilit. Wala ka namang mapapala sa akin eh. Yung pinamasahe mo, dapat binili mo na Gillette. Kasi yung balat natin, hindi, mga kailangan ka na savior. Tangina mo, yung buhok mo hindi na kaya ng razor. Dapat yan sinichenso na kasama ulo mo. Time. Wala, freestyle. Okay. So, wala na. Proceed na tayo kay Katana dito. Wala na eh. Di na talaga. Hindi ko alam kung sinadya ni Kilua na hindi na-spit yung round niya o yung mga sulat niya sa rounds 2 and 3 or nawala talaga. Di natin sure eh. Si Katana lang, ay si Kilua lang makakasagot niyan. Wala, si Katana! Alam mo? Nung napanood ko yung laban niya ni Aboy ni Senny, may natuklasan akong katotohanang napakabigat. Alam na natin si Kilua, may kapangyarihan at simbilis din siya ng kidlat. Pero sa laban na yon, binunyag mo na yung tinatago mong abilidad. Nung naitulak ka ni Aboy, maunong ka din palang lumipad. Patas nga lang. Real talk. Pero seryoso, kaya ka daw pandadama yung estilo niya kasi gusto niya yung masakit. Munti ka na maging henyo. Nang dadamay ka nga panitang isip bata naman ginagawa na kwento. Tatawagin mo transgender asawa ni Aboy, tas next time gahantutin mo. Di ko maaraw katangahan nito. And the $1 million question is, anong masakit sa imbento? Tanga! Naalog na yung utak mo, kabangga. Ikaw lang kilala kung panay ganyan sa kada laban. Di ka na naawa sa katawan mong parang negative to na super saiyan. Hulaan mo! Hulaan mo! Sa dami ng MC dito. Pati namin ginagawa yan. Yeah. Kasi hindi namin nararamdaman yung nararamdaman mong laging may kailangan patunayan. Siguro na kaya tot. Buha ka nang magkakalas, ayaw mo pang magpapigil. Palambot pa yung mga buto mo, pag alanganin, wag nang pilitin, pero kung bahala. Ang reseta, mga tuwan dapat mong sulitin. Di ka na magkukulang sa calcium pag pinalunok kita ng ngipin. Oh, fuck. Dadamay ka ng patay na anak. Tang inan yan. Di ka na magkukulang sa calcium pag pinalunok kita ng ngipin. Tangin na speechless sa mga linya ni Katana. Hayop. Ala,
Ang reseta, mga to ang dapat mong sulitin. Di ka na magkukulang sa calcium pag pinalunok kita ng ngipin. Nadamay ka ng patay na anak. Even deep down, we both know, shit ain't right. Ginagawa mo na lang pansalag yung battle rap sa mga suntok na pwede mong masalo o use a bitch inside. Alam mo, ang dating sa akin yan kapag nag-asalbay ka, kasi hindi ka naman pwede suntuin sa battle. Siyempre, mapopost yun sa Facebook, siyempre. Kaya feel na feel mong magpa-abuli. Perfect example ng tell me you are a pussy without telling me you're a pussy. Perfect example ng tell me you are a pussy without telling me you're a pussy. Kasi ano mong i-expect mo sa isang bitch? Bukod sa manlimos na acceptance. Kaya nga yung mga sumikat na estilo, pilit ng kinakapi, pilit na. Kaya enough talk ni GL at pilit na slantay ni Zai. Kasi kung wala siya ganun something special, feeling niya walang tatanggap sa kanya ng buo. Sabihin mong mali yung aking sinasabi. Sige, bukod sa grupo at tampunan, sino yung interesado sa batang underweight na walang mami? Wala! Battle rap to! Di ko para questioning ng mga linya mo kung politically correct. Ang akin lang yung abandonment issues mo sa magulang, sa mga alaban mo dinedeflect. Tol, ender niya, pagkatapos ng kill, Duwa na ang kasunod. namatay muna bago umiyak. Gan sa slogan mo na gamit. Eh kung yung linya sa uli lamang gagaling, magtatanong ka pa ba kung bakit? Tinatanong mo yung kalaban mo, anong pakiramdam na may nanay siyang tanga? Yung tanong sa puso mo, yun ba yung tunay? O bakit ang tanga ng nanay mo namatay agad, hinayaan ka mag-isa mabuhay? Aray. Tangina. Lagi na lang yung kalaban mo, di bunga ng tunay na pag-ibig. Gago. Dahil sa tatay na palakantot, grabing salimuot. Siguro yan yung tanong mo sa eksistensya mo kasi yung taong pagkuuna mo ng sagot, kinain na ng uod. Yung pamamasa mo ng mga hinalakit mo sa kalaban, katibayan ng mahinang mentalidad. Ang battle rap ay art form, hindi platform ng denial mo sa realidad. Grabe. Ito naman ako! Shoutout nga muna. Shoutout sa mga anak ko, kay Samantha, kayo Gusto. Ako naman, Grabe. tinamay man kayo na itong payatot, das ng siga. Kung iniisip nyo, lagi na kayong madamay sa mga battle ko pang makikita, wala yung dapat ipangamba, di naman lahat ng battle rapper ulila. Di ako, go! Last! Di ako nagpunta dito para sabihing banu kayo lahat sa triangulo, tol. Papakatotoo ako sa needong katulad mo. Oo, kaya mo mag-bars, problema lang, walang katapat na talento ang sungay ko. Oo, kaya mo magpatawa. Kaya sa pag-iimbento, mahusay to. Pero nakakatawa, mas nakakatawa yung kwento ng buhay mo. Last! Hindi ko dinamig isa pa ng iwan sa'yo. Shota mo dati. Hindi ko binanggit pangalan niya kahit isang beses. Pero Jessica, kung hindi mo dahil maliit ang tite, PM lang sa Facebook, Berry Jimenez. Yes! Yes! Salamat na yun! Nandito tayo! Pinanood ko lang talaga to tapos fresh reaction. Actually wala tayong dapat i-explain doon sa battle na yon, guys. Malinaw, pasensya kayo no, pasensya kay Kilua pero pucha body bag ka dito, kill. Alam mo yon yung pinatay ka, sinako ka, tas nilibing ka, parang ganun eh. Yan, grabe. Kaya pala marami nagre-request ng battle na to. At isa na si Kilua sa nagre-request sa akin nito na review mo yung battle ko kay Katana. Tayo na proud pa siya, body bag ako doon, panoorin mo. Tayo lang yan. Shoutout kay Kilua. Pero grabe yung bawi niya kasi after niya dito 1-up-4. Tapos nakita niyo naman yung run, 'di ba? Naging finalist siya ng 1-up. Tapos ngayon nasa semis na siya ng 1-up-6. So, congrats. Siyempre, congrats kay Kilua. Ang ganda nung redemption era niya. No? Tapos ito, kita nyo naman, di ba? Soon, flip top na rin to si Kill. Di ba? Kay Katana naman, tayo na grabe, sobrang advance. Ang ganda ng mga binitawan niyang mga linya dito. Reference na ginamit, angulo para kay Kilua. Yun. Di na natin kailangan, i-elaborate pa. All 3 rounds. Katana. Siguro pinakamalinis, pinakamaayos na round ni Kilua yung round 1. Pero yun, 8-6-6 to para sa akin. So that's 22-30. 8 points ahead. Layo nun. All 3 rounds. Katana. Tayo ay sa isang year event. Salamat kay Consel Dudes Tugid, kay Mayor Denver Chuya.
Tapos sa pamasa kay 5-0 Ayeng Sakura. Pero boto ng Murado 5-0 para kay Katana. Salamat kay Iloa, salamat. Then shoutout sa grupo ko, Mongol Unit, Espines Tags, kay Gaudi shoutout yan. Baka ilang mga next year na ulit ako bumatel. Headshot, all 3 rounds kay Katana, malinaw naman. Yun lang. Sequence, all 3 rounds binoto si Katana. Kasi mas hard dito yung mga lines na technical talaga. Sakit. 3 rounds Katana. Yo, Absolute Triangle. Ang boto ko, all 3 rounds kay Katana. So kita naman natin sa first round pa lang, although maganda yung laban din, maganda din delivery yung pinakita ni Kinuha. Pero sa rounds 2 and 3 nawala na siya. So parang nag-freestyle na siya doon. So automatic, pati yung lax ng delivery ni Katana, spontaneous, consistent. Katana. Yo, Ruru Madrid ng Ekisan. Binoto ko si Katana all 3 rounds body bag. Ganda nung laban sana nung round 1, ang lakas nung... Malakas sila parehas nung round 1. Pero nung round 2, round 3, binatibag na si Kinuha. Katana. Yun, 'di ba? Halos din na rin talaga nag-explain yung mga judges. Malinaw talaga 'yun, Katana. So, pasensya na kay Kiluwa. Honest opinion lang tayo dito. Shoutout kay Kiluwa and syempre good luck sa semis ng 1-up-6 at kay Katana naman syempre good luck din sa second round ng Isa Buhay 2025. Okay? So, shoutout sa lahat ng nag-request ng Katana vs Kiluwa. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam ko marami kayo simula 2023, 2024 at ngayon. So, pasensya na ngayon lang natin. Ngayon lang ako nagka-time na reviewin tong battle na to. So, ngayon naintindihan ko na kayo kung bakit yung nire-request tong battle na to. Okay? So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.